Mas napapasarap ang kain kung may nakikita kang bago sa paningin. Kaya naman ang mga restaurant na aming binisita, may mga temang kakaiba. Sakay na po kayo! Sakay na po kayo! Si Bea, may bago na kakaririn din sa 2015. Ano kaya yun? Sakay na! At ang chika, hindi nyo lang kakaririn ang 1, 2, 3, but 4. Uy, career change na nga kaya ito? Uy, ano ka ba? Saan mo ba nakita yung balitang yan? Actually, nag-internalize lang ako para ma-push ko talaga yung talagang kakaririn ko ngayong bagong taon. Ang pagtikim sa mga unique na pagkain at sa mga unique na kainan. Mas lalo kayo na-intriga, no? Tara, sumama na lang kayo. Tara na! Dahil usong-uso ngayon ang pagte-travel, yan ang gagawin ko ngayon. Patungo sa mga kainang may kakaibang konsepto. Gaya na lang nitong first stop ko, isang restaurant na may temang biyahe. Kung sa mga commuters, ang jeepney ay isang sandigan ng transportasyon. Ngayon, sa restaurant na kagaya nito, ang jeepney isa na ring kainan. Manong, pa-order! Sige po, ma'am. Isa pong Ayala. Biyahe na sa Maginhawa Street sa Teachers Village, Quezon City at subukan ang Pinoy resto na ito na tila isang malaking jeep. Ayan, habang naghihintay tayo ng mga order natin, pwede muna tayo maglaro ng Pinoy games. Mula sa mga laro hanggang sa mga malikaing disenyo, sinasalamin ng resto ang kulturang Pilipino. Araw-araw na raw natin pwedeng ipagdiwang ang Pinoy pride dito sa jeep ni Mang Jerry. Hi, Sir Jerry! Hi, Bea. Sir, bakit po sa dami-dami ng pwedeng maging concept ng isang restaurant, bakit po jeep ang napili niyo? Jeepney ang napili namin kasi ang jeepney ay Filipino ingenuity. Mahilig kasi ako sa mga Filipino food, kaya naisip namin Filipino food, Budal fight style, kainan na nagkakamay. So, Pilipinong-Pilipino. Maliban sa disenyo ang mga pagkain dito, all Pinoy din. At dahil ang jeep pang maramihan, ang kanilang serving siksik din. Ang mga set menu namin, nakapangalan sa mga lugar na binabiyahin ng mga jeep, katulad ng Alabang, Quiapo, Ayala. Isa raw sa mga binabalik-balikan ay ang kanilang mga group meal o budol fight na good for 4 to 8 persons. Kung pamonumento ang pipiliing biyahe, mapagsasaluhan ang masarap na kombinasyon ng inihaw na baboy, manok at seafood. Pero ako, trip ko ang paayala. Ayan, good for 4. Ang budol fight na kakainin ko ngayon, ka-fight ko ang sarili ko. Kaya, kain na tayo, tikman na natin. Sa halagang 780 pesos, mabubusog ka na sa inihaw na bangus, hipon, liempo at ensaladang talong. Kanin palang ulam na. Tsaka di mo alam kung anong uunahin mo dahil ang daming ulam. Sarap. Maliban sa set meals, patok din ang kanilang driver's tipid meals na nagkakahalagan ng 100 pesos pataas. Tikman ang kanilang mga bestseller na binagoong ang lechon kawali, jeepney fried rice at pork sisig. Kung may jeep, syempre dapat may kalsada. Kaya tara na at umarangkada papunta sa susunod nating destinasyon. Next stop, ang Chop Stop. Dumako naman tayo sa ibang bansa dahil ang susunod nating kakainan, all-American. Pero ang good news, sa Eastwood City, Libis lang ito matatagpuan. Ang kanilang tema, tila nais tayong isama sa isang road trip to America. Chop Stop na inspired ng stop sign na makikita sa roads. Ang concept niya actually, aside dun sa chops, ay American comfort food. So yung mga typically na kinakain sa Amerika na popular din naman dito. May chili chops, chicken chops with gravy, at syempre ang best-seller nilang barbecue pork chops. Imbes na rice, pwedeng i-partner ang mga ito sa spaghetti. Subok ng mahilig ang mga Pinoy sa pork chops, kaya ipinakita nila sa amin kung paano ito iniluluto. Para mabilis at pantay ang pagkakaluto ng pork chops at siguradong malambot ang loob, the best daw ang pagdi-deep fry nito hanggang maging golden brown.
At pwede na itong iahon at hiwain bago lagyan ng sauce. Para kompleto ang sustansya ng pagkain, present ang gulay na side dish. Maliban sa chops, naghahanda rin sila ng mga pika-pika gaya ng platter na ito na may kasamang nachos, fries, onion rings at fish and chips. And of course, hindi dapat mawala ang buffalo wings na may tamang anghang at masarap i-partner sa mga inuming gaya ng only margarita. At nung nabitin pa kayo dyan, may naghihintay ring dessert gaya nitong red velvet cake at fudge brownie mug cake. Oh, hindi pa tapos ang ating food trip mga kapuso. Kung kayo naman ang tipong mahilig mag-picture sa pagkain, mag-selfie o mag-post sa social media, meron ding lugar na swak para sa inyo. Say cheese! Cafera. Aba, pangalan pa lang agad ka nang maiintriga. Ito ang coffee shop na produkto ng malikhaing imahinasyon ng magkaklaseng young entrepreneurs. Hi, good morning. Welcome to Cafera. Hi. Graduating students pa lang ang magkaibigang ito. Pero up and running na ang kanilang thesis turned business. Sa college po namin, we are required to establish our own businesses. So sa amin po, nag-decide po kami magtayo ng coffee shop. Naisip namin na why not try changing the experience of drinking coffee. Sa panahon daw ngayon kung saan inuuna ang pagpipicture ng pagkain bago ito kainin, siguradong maraming makaka-relate sa kanilang theme na pinaghalong camera at cafe. Dito makikita isang photo wall na nag-exhibit ng mga larawang mula sa aspiring photographers. Naka-display din ang iba't ibang camera at iba pang photography equipment donated by their friends and supporters. Bumibida rito ang isang film reel na nagmula pa raw noong World War II. Maging ang kanilang menu, sumasalamin sa kanilang love for photography and video. Ang kanilang mga signature coffee, masasabi raw na picture perfect dahil ipinangalan ito sa mga lente ng camera. Gaya nitong Sutro Caramel Macchiato na isa sa kanilang best sellers. Ang kanilang Frappuccino, tinawag naman nilang Frapperture o pinagsamang Frap at Aperture na isa ng photography term. At pagdating sa sizes, tinatawag nilang pixel at megapixel ang small and large. Kaya naman ang kanilang mga customer, walang tigil sa kakapicture. Gusto ko yung place actually, so very unique siya. So, tignan mo naman yung mug nila. Masarap yung coffee nila and bagay sa listening. Kaya naman hindi nakakagulat na pati ang punchline ng mga nagliligawan dito, camera-inspired din. Oh, eto naman. Saang lab matatagpuan ang kakaibang kape, tsa at ibang papalamig? Samahan mo pa ng masasarap na pagkain. Science is more fun dito sa kakaibang laboratory na aming natagpuan sa Marikina. Ang good news, hindi mo na kailangan maging scientist para makapasok dito. Ready na ba kayo to experiment with us? Welcome to Baba Lab. Dito raw lahat pwede maging lab partner sa pamamagitan ng pag-enjoy ng sari-saring inumin at pagkain na ihanda ng mga science teas o mga barista. Baba, which means bubbles, dahil most of our products produce as bubbles through mixing, brewing, and shaking. Ang lab naman po ay dinugtong dahil po sa team ng aming cafe na very scientific po. Dahil science major ang isa sa mga may-ari, hangarin niya na gawing mas fun ang science, lalo na para sa mga bata. Kaya sa menu pa lang, mag-iiba na ang inyong pananaw sa periodic table of elements dahil pinalitan ito ng pangalan ng kanilang mga inumin. Ang GS, nangangahulugan daw ng green shiroti na isa sa mga favorite elements ng mga bagets. Patok din ang kanilang mga frap na pinangalan ng SCP na initials ng Salted Caramel Frap at SMP na ibig sabihin naman ay S'mores Frap. Bukod sa mga ito, meron ding juice gaya ng MP na Mango Peach Fruit Juice at pati sa paggawa ng coffee, malalaboratory din ang kanilang equipment. Kaya naman ang kanyang coffee, isa rin sa kanilang ipinagmamalaki.
At syempre kung may inumin, may pagkain din. Gaya ng mga finger food na ito at yummy dessert na laboratory-inspired din ang serving. Kaya naman no wonder na enjoy ang mga kids. Favorite hangout place po namin to at favorite din po namin ng milk. O mas lalo ba kayong ginanahan sa mga bago at kakaibang lugar kung saan kinarir ang paghahanda ng pagkain? At wagas din ang concept at effort para siguraduhin happy ang ating mga tummy at para maiparating sa atin ang good news that you belong.